according to the relevant constitution and production process. The sequential procurement, production services. Quality Okay, good morning, 3101. control. Mapupunta sa screens. Morning po, Then ma'am. we can look Good morning po. Okay, so mamaya, pakisabi na lang po kung halimbawa ang ma'am ay nagpuputol-putol para maulit natin kung saan tayo napapigil sa ating mga tatalakayin. So bago po tayo dumako sa ating syllabus, ay magkakaroon po muna tayo ng attendance. Okay, si Abraham po ba ay nandito? Say present if you're here. Present po, ma'am. Abraham, Present po, ma'am. Aliga, Present po. Aliga, Alox, Ski. Pag halimbawang mali ang pronunciation ko na ipinilo, pakisabi na lang para maitama natin. Next, Achensa, Present po, ma'am. Barsa, Present po, ma'am. Barsa Kenneth, Present po. Verola, Bruella. Briones, Present. Sugao, Good morning po, ma'am. Present po. Cabases, Tabali, Present po, ma'am. Kapatuan, is mas marami. Kabatuan, Ma'am, present po. Cappuccino, Present po. Dalisay, Renjin, Dalisay, wala sa Dalisay, Dalisay Prince, Present po. Danela, Danila po. Present po, ma'am. Chavez, Present po, ma'am. Tinglasa, Present po, ma'am. ano to, Ebi? Ebe, po, ma'am. Present po. Evangelista, Present po, ma'am. Galario, Present po. Katsuga, Kodre, Present po, ma'am. Javier, Present po, ma'am. Nandito, Present po, ma'am. Congres, Present po. Antoinette. Wala si Antoinette? Miguel, Present po, ma'am. Palabanan, Karin, Present po, ma'am. Madigali, Christine, dito na si Madigali. Wala? Okay, sa kapag tayo ay nag-start ng discussion, dapat maayos yung inyong mga microphone para kapag halimbawa tayo nagkaroon ng recitation, kayo ay makakasagot. Hindi kasi pwede na palagi sira ang inyong mic. Sana ay malinaw yun sa lahat. Okay, Manlabas. Present po, ma'am. So, ibig sabihin, si Maligalig ay absent. Hindi. Absent ba si Maligalig o hindi? Teach po na ano po, masama daw po ang pakiramdam. Hindi ko lang po sure kung hahabol. Mayo. Present po, ma'am.
Mendoza. Mendoza. Present po. Murillo. Present po. Orias. Present po, ma'am. Yes, Nico. Ano yan? May tatanong ka ba, Nico? Ma'am, sorry, napin. Panganiban. Present po. Plata. Present po. Rino. Absent si Rino. Villanueva. Present po. Sabodio. Ano ba? Zamudio po, present. So now, I'll be discussing about syllabus ko. Okay, so meron po tayong mga mission, and core values. So, hindi na natin isa-isa kasi alam niyo na naman yan. Okay, next, hybrid class. Dahil po tayo ay online, every meeting po natin ay online, so meron po tayong 15 minutes para po kayo i-antayin, para antayin ng mga student. So, kung halimbawa po, kayo po lahat ay dito sa subject. Sinong hindi taga rito? Baka ang iba ay nagkakamali. Hindi pala kayo taga rito. Mali pala kayo ng in-enrolla. Okay, so tayo po ay hybrid class, pero kayo ay online lamang. So, every meeting po natin, ang ating pong pagkikita ay online. So, meron po tayong portal classes and Google Class enrollees. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, kayo bang lahat ay sa amin naka-enroll? Hindi po, ay magsabi ng ganun din sa ating Google Classroom. Kayo po ba lahat ay naando na sa ating Google Classroom? Diba meron akong inilagay na link para sa ating Google Classroom. Kayo bang lahat ay nandun na? Sino wala pa doon? Kailangan lahat kayo ay naando na para pag halimbawa meron tayong activity, ay alam nyo kung ano ang nangyayari. Ano? Okay, course orientation or class policies. Okay, course title, ASEAN Literature. Course code po natin, DIT 102. Credit hours po natin, ay 3 hours. Instructor, ako po yun. Po si binibiling to the Antibacno. I am 24 years old. I graduated at Batangas State University last 2019. PLPT po ngayon. Okay, contact hours po natin, 3 hours. Criteria for assessment. So, dito po sa ating criteria for assessment, meron po tayong 5%. So, sa inyong midterm examination, syempre, kapag po midterm examination, asahan na natin na ito ay magiging written exam. So, meron po kayo dito 20%. And then, sa finals po ninyo, sa finals nyo medyo malaki. Sa inyo pong finals, ito po ay 25%. And then, meron po kayong semester project na gagawin. So, sa semester project po ninyo, ito po ay 20%. Then, meron po tayong written output. Ito po ay 20%. Then, meron din po kayong performance task. At ito naman po ay 15%. So, ibig sabihin, meron po kayong total of 100%. Okay, grading system. So, grading system natin, maaari mo ba ito pagsahin? Miko. Yes, Miko.
This time, Hindi po ako Ma'am, naririnig. ako po ba? Nico po. Miko. Si Amir. Miko. Yes po, ma'am. Okay, maaari po bang basahin ang ating grading system? Grading system. Students who got a computated grade of 70 to 74 will be given an appropriate remedial activity, in which the final grade should be either passing 3.0 or failure 5.0. Okay, so if ever po na kayo ay makakatanggap ng 70 o 74, sa akin, halimbawa lang yun. Kung halimbawa po kayo ay makakatanggap ng ganitong grade, maaari po kami magbigay sa inyo ng remedial o yung tinatawag po natin na removal. So kapag halimbawa po kayo nakapasa doon sa removal examination ninyo, ay maaari kayong makatanggap ng 3 o kung hindi man, ay baka maging 2.75 yon. Pero kung halimbawa po na kayo ay bagsak dun sa inyong removal examination, ay di automatic na kayo ay makakakuha ng grade na 5. Kaya paghusayan po sa ating subject. Ganun din, hindi naman po ang magbibigay ng bagsak na grades. Okay, next. Attendance. So, dito po sa attendance natin, ay kayo naman siguro ay familiar, so meron, sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayo 15 minutes para po tayo ay mag-start o para kayo ay intayin. So kapag halimbawa po, kayo ay wala pa sa 15 minutes na yun, automatic na kayo ay absent lang sa akin. Kahit kayo halimbawa, pumasok kayo ng 10:20 or 10:16, automatic na kayo ay absent na. Kasi nakikita ko naman kung sino yung mga late na pumasok. So, ibig sabihin, sa'yo po ay absent na sa oras na yun. So, dahil naman po tayo ay online, so siguro, kadalasan, magiging dahilan lang ninyo, bakit kayo ay absent dahil may na-signal. Bakit kayo na late. Pero kapag sa ganung paraan, dapat kayo ay gumagawa ng paraan. Hindi po palaging kinakailangan ay late dahil mahina ang signal. Kapag halimbawa araw-araw ganun ang inyong reason, ay nakakanawa. Pero dahil nga sinabi ng ma'am na baka ganun ang maging reason araw-araw, edi ang gagawin nyo, iba-iba, i-explain nyo yung reason pag kayo ay na-late. So, hindi po ganun. Huwag natin sanayin ang ating sarili na tayo ay late na pumapasok. So, sabi ko sa inyo, inuulit ko sa inyo, meron tayong 15 minutes bago tayo mag-start. So, sa 15 minutes na yun, kayo ay iintayin ng lahat na makapasok bago tayo magsimula. Pero kung halimbawa nga po na kayo ay wala pa, automatic na kayo i-absent. Kasi kapag nag-start na ang 10:15, ako po ay mag-a-attendance nun. So, ibig sabihin, kapag hindi ka umimik sa oras na ako nag-a-attendance, automatic na ikaw ay liban sa araw na iyo. Okay, next, mis-examinations. So, sabi dito, maaari mo ba itong basahin, Sophia? Students who fail to take the exam during the scheduled date can be given a special exam provided he or she has a valid reason. If it is a health reason, he or she should provide the faculty with a medical certificate signed by the attending physician. Other reasons shall be assessed first by the faculty to determine its validity. Okay, so dito po sa ating mis-examination, kapag halimbawa po, dun sa ating mga long quiz o dun sa inyong mga short quiz na mangyayari o na inyong gagawin, kapag halimbawa ikaw ay absent at ang iyong reason ay hindi naman katanggap-tanggap, baka hindi ako magbigay ng exam. Ganun din sa inyo pong prelim o dun sa inyong midterm exam at final exam. Kapag po ang inyong mga reason ay hindi naman po katanggap-tanggap, ay talagang hindi po kami magbibigay ng mga special exam. Pero kung halimbawa naman na kayo ay absent dahil kayo ay may mga sakit, ay pwede po kayong bigyan ng mga special exam. Pero kinakailangan na kayo ay may maipakita na mga kagaya halimbawa sa mga medical certificate sa isang katunayan na kayo po talaga ay halimbawa ay kayo ay nagkaroon ng mga sakit, kayo ay na-hospital o kung ano pa mang reason. Pero dapat yung reason nga ninyo ay valid. Okay, next, academic dishonesty.
So, sa academic dishonesty, meron ba ditong walang tiwala sa sarili? Bakit ba tayo kalimitang daraya? Kasi wala tayong tiwala sa sarili. So, sino dito ang walang tiwala sa kanyang sarili? Meron ba? So, kung ibig sabihin, may tiwala kayo sa inyong sarili. Di ba kayo nandaraya? Okay, hindi. So, mabuti naman kung ganun. Kasi dito sa academic dishonesty includes acts such as cheating during examination, plagiarism in connection with any academic form, such as acts are considered minor offenses and be dealt with according to the university student terms of conduct. So, ibig sabihin, kapag po, halimbawa kayo ay nahuli ng dandaraya, lalo na kapag sa exam, alam niyo po ang mangyayari. Kayo ay maaaring maparusahan. Ano? Sa pandaraya. Hindi nyo naman na sigurong gugustuhin na kayo ay maparusahan. Ano? Kaya kapag po tumating ang oras at panahon ng exam, mag-aral po. Huwag mo umasa sa katabi. Kasi yung katabi ninyo, hindi nyo din naman alam kung talagang tama ang kanyang mga sagot. Sa halip na kayo itutulungan ng inyong katabi, ay baka kayo itulungan pa na bagsak. Ano? Magtiwala lang sa sarili. Okay, next, dropping. Sino dito ang mga gusto mag-drop? Ayaw sa subject, ayaw sa teacher. Baka may gusto dito mag-drop ha, magsabi na habang maaga. Kasi, kung halimbawa kayo ay magsasabi na kayo ay, kasi kalimitan, kapag ang mga student ay nagda-drop, ang sinasabi nila, sila ay lilipat ng school. Lilipat sila ng So kapag pa ganun, kapag kayo may plano na gawin yun, habang maaga, kayo po ay magsabi na. Hindi kung kailan tayo ay nasa kalagitnaan na ng midterm, tsaka kayo magsasabi na kayo ay magka-drop. So automatic po, lalabas na lamang po sa inyo ang portal na kayo ay single. Tsaka, yun nga, yung sabi ko sa inyo, kung halimbawa kayo magka-drop, dapat maaga pa lang, umpisa pa lang. Alam nyo na kung ano yung gagawin. Hindi yung pumasok sa klase, tapos magdadrop ka pala, kalagitnaan pa, kayo ay magdadrop. So, hindi po ganon. Ha? Tsaka kayo po ay kapag magdadrop, kailangan nyo pumunta sa registrar's office. Kailangan nyo ayusin yung mga papel. Okay, next. Other policies, other courses, policies, and requirements. So, dito, this course will include materials and presentation, including PowerPoint and videos, which the instructor will give to the student for more in-depth learning of topic lesson. So, yung ating mga gagamitin na mga presentation o yung PPT na gagamitin ko, this po ay i-upload ko sa ating Google Classroom para po kayo ay merong gabay. Ganon din sa inyong mga activity. Kapag ang ating pong mga activity ay written yung papagawa ko sa inyong activity, siya po ay ipapasa nyo face-to-face. Although wala po tayong face-to-face, pero kailangan pumunta kayo sa school. Kasi kung yun po ay ipapapasa ko, o ipapapasa ko sa inyo sa ating G Drive, maaari pong mapuno po ang aking G Drive. So, hindi po pwede. Kaya po kapag written activity po ang ating gagawin, kinakailangan ay meron kayong kahit isa man lang sa inyong klase o yung inyong representative na siya ang magdadala dito sa school. Ha? Inuulit ko ha. Kasi hindi po pwedeng lahat ng inyong activity ay ipapasa kasi sobrang dami po ninyo. Then section kayo. Kung lahat ng mga activity na ipapapasa ko ay through sa ating Gmail, sa ating Google Classroom, ay mapupuno po ang aking C Drive. Hindi po pwede. Ha? At ganun din po sa activity. Kapag po ako ay nagbigay ng activity, siguro naman lahat ng teacher ginagawa yon. Kapag sila ay nagpapabasa ng activity, merong araw, oras, at panahon. Kailan niya ipapasa. So, dun sa akin, kapag halimbawa pagpasa ka on time, hindi ibig sabihin na makakakuha ka ng perfect score. Hindi yun ibig sabihin na ikaw ay nakapagpasa on time, nakapagpasa ka ng ganong oras, panahon, ikaw ay makakakuha ng best score. So, yun ay nakadepende pa rin sa nilalaman ng inyong ginawang activity. Yung bang inyong activity ay naaayon sa paktang ipinapagawa sa inyo. Siya ba ay angkop o sa ibinigay na gawain? Maaari ikaw ay makakuha ng taas na puntos. Pero kung hindi naman, malayo ang iyong ginawang activity sa inaasahan ko, ay maaaring hindi ka makakuha ng perfect score. Ganun din, kapag halimbawang nagpasa kayo
ng late na activity o na-late kayo sa pagpapasa ng activity, automatic na ito ay merong kabawasan na punto. So, yun naman ay araw-araw nangyayari. Kapag na-late, talaga pong meron tayong kabawasan sa punto. So, okay, isa pa. Isasama ko na rin yung sa ating GC dahil meron tayong GC, di ba? Ang pinakaayaw ko po dahil sa GC po natin, yun ay para lamang po sa mga halagang impormasyon na aking sasabihin. O di kaya meron kayong gustong nais na itanong sa akin. Yun po ay para lamang doon. Kung tayo ay may gustong linawin sa mga activity, kung kayo man ay may gustong itanong, yun ay para lamang doon ha. Pag ayaw ko po na makikita na meron po tayong unsent message. Ayaw kong makakakita na kayo ay nag-send message sa ating GC. Kaya kung kayo man ay may mga message na ipapadala na kung kanino man, sisiguraduhin doon yun papat at hindi sa ating GC. Dahil once na kayo ay nagkamali at nag-send sa message, ay siya. Alam niyo na. Ayaw ko kung nakakakita ng gayon. Okay? Malinaw po ba yun? Opo, ma'am. Malinaw? Okay, so sana ay malinaw yan sa lahat ha. Okay, so narito po ang ating tatalakay sa buong semester. Sa buong semester po, ang po natin tatalakayin. Dahil sa next meeting, kailangan na nating mag-start. Kailangan nating papabilis ang aming talakayan. So, ang ating po magiging unang topic ay Philippines. So, dahil nga ito ay ASEAN literature, hindi lang sa Pilipinas ang ating matatalakay ng mga literatura, kundi maging sa ibang bansa. So, una nga po natin magiging topic diyan ay ang sa Philippines. So, ito po ang nakapaloob sa Philippines, ang kwento ni Mabuti, ni Tata Sed, at si Morning in Nagretkan. So, pagkatapos po niyan, kung halimbawa matatapos natin siya, kayo po ay magkakaroon ng assessment 1. So, written output siya, essay writing. So, ayan, nakalagay na po dyan kung ano yung gagawin nyo. Write a commentary on man's role and society. The next main topic po natin, ito po ay Vietnam. Okay, ito po ay Vietnam. So, ito po ay A Cherished Daughter, going on psychology, inside the submarine. After po niyan, kapag tayo ay natapos dito sa main topic 1 at main topic 2, magkakaroon po tayo ng una nating quiz. So, yung ating pagsusulit. And then topic 3, ayan po, Brunei and Myanmar. So, ito po ang nakapaloob sa Brunei at sa Myanmar. So, pagkatapos, magkakaroon po tayo ng written output 2. So, padalawang activity nyo to. Ito ay poetry. Gagawa kayo ng poetry. And then, ito po, sa main topic 4 natin, ito yung pinaka-last topic natin. Bago tayo mag-midterm. Hanggang Thailand po ang ating topic. So, medyo marami ang sa Thailand. Kaya lang, meron kasi dito sa Thailand na ang iba ay parang wala na tayong makikita. Wala tayong makikita na topic. Halimbawa, hindi ko lang alam dito kung alin. Pero parang meron kasi dito topic na wala. Then after po nun, tayo ay magkakaroon po tayo ng quiz 2. And then next, ayan, tayo ay midterm exam na. And then pagkatapos po ng ating midterm exam, ayan, sunod na po, Cambodia and Laos. Then magkakaroon po tayo ng tinatawag natin e-learning week. So ito po ay literary analysis. So kayo po ay magkakaroon ng performance tasks, perform a task exhibiting the message dictated from the selected literary piece. So ito po ang inyong gagawin. And then after po nun, next po tayo is Indonesia. And then Singapore and Malaysia. And then, ayun po, tapos na. Finalize semester project na po kayo. And then, final examination na po natin. So, yun po ang nakapaloob sa ating buong semester. So, ngayon, ang gagawin po ninyo, dahil kayo ay, ilan nga kayo? 41? 40? 40 po kami. 40? Okay, so 40 kayo. Kayo po, hindi ito reporting ha, baka kasi isipin nyo, reporting tayo. Hindi po. Bibigyan po kayo, tayo po ay magpapangkat. Magpapangkat kayo at bibigyan po kayo ng every topic ninyo. Halimbawa po, kagaya, ganito ang gagawin ha. Halimbawa, dun sa may topic 1, Philippines, si Tata Selo, si Mabuti, at Morning in the Briggan. So yung pong tatlong yun ay yun po ay puro kwento. So yun ay babasahin ninyo. Unawain kung ano ba ang nakapaloob doon sa tatlong kwentong iyon. Para kapag kung halimbawa tayo ay nag-discuss,
next week, ay tatawagin ko ang unang pangkat na kung saan kayo ang magkukwento kung ano ba ang nangyari doon sa halimbawa si Mabuti. Naiintindihan ko ang gagawin? Hindi yun reporting ha, pero iisip kayo ng paraan kung paano nyo ikukwento sa inyong mga kaklase kung ano ba ang nangyari kay Mabuti para mas maunawaan nila kung ano ba yung kwento ni Mabuti. Naiintindihan po ba? Malinaw? Opo, ma'am. Sigurado, malinaw? Malinaw? Malinaw ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, dahil kayo ay 14, so kailangan ko ng 6 na grupo. Hindi nakasama doon ang main topic 1 kasi sa main topic 1, kailangan matalakay ko yun next meeting. So kung halimbawa po matatapos natin ang main topic 1, pwede tayong mag-proceed sa ikalawang topic. Kasi sobra tayong late. Late na kasi kayo naibigay sa akin. Okay, so kailangan ko ng 6 na pangkat. Anong gusto nyo? Ako ang magde-decide kung sino ang inyong kagrupo or kayo na lang ang pipili sino ang inyong mga kagrupo? Kami na lang po, ma'am. Okay, kayo na lang. Okay, so ngayon, yun ang inyong gagawin ha. Ipapasa nyo siya sa ating GC, yung mga pangkat. Okay, bibigyan ko kayo ng oras para kayo ay maggawa. Pwede na kayo mag-start ngayon ha. Then mamaya, kapag okay na yung inyong groupings, yung 6 groups, ay ibibigay ko yung inyong mga topics na mapapapunta sa inyo. Okay, start na kayo. And then after nyan, kakaroon kayo ng pagpapakilala sa isa't isa. Okay, start na po. Anim na pangkat ang kailangan ko ha. Kayo na ang mag-hati-hati kung ilan ang mapapapunta sa isang pangkat, 2 pangkat.
Okay, so narito na ha. Okay, ang una pong pangkat, group 1, sina Bughaw. Ashley, Bughaw nga ba? Opo, ma'am. Bughaw po. Okay. Okay, Bughaw, ang inyo po ay topic 2. Ito ay Vietnam. Ha, ang inyo lang po, ulitin ko ha, ang inyo pong gagawin, babasahin niyo yung mga nakapaloob. Halimbawa, kung ang mapatapat man po sa inyo poem, kailangan niyo basahin yung poem. Kasi kapag po, sabi ko nga po sa inyo, kapag tayo nag-start ng discussion, parang kayo yung magkukwento sa inyong mga klase kung ano ba ang nakapaloob dun sa mga kwento o dun sa mga poem na naata sa inyo. Okay po? Pero iisip naman kayo ng paraan kung paano niyo siya ikukwento sa inyong mga kaklase. Okay ha? Ganun lang po ang gagawin. Next, group 2, Barca. Asa si Barca? Yes po, ma'am. Hello po. Okay, Barca, ang inyo po ay topic 3, Brunei and Myanmar. So, parang sa Brunei at Myanmar ay hindi parang pong kwento or poem. Parang poem yata sa mga Brunei at Myanmar. Yun ang inyo mga topic 3. And then group 3, kina Abraham. Asa si Abraham? Hello po, ma'am. Okay, Abraham, ang inyo ay topic 4, Thailand. Medyo madami yung sa Thailand. Kung halimbawa pong wala kayong makita na poem na about dun sa topic na nakapaloob sa inyo, pwede niyo akong i-message na. Pwede ibigay ko sa inyo kung ako man ay merong poem na about dun sa topic na naata sa inyo. Okay? And then group 4, Makaraig. Ano si Makaraig? Yes po, ma'am. Okay, Makaraig ng ay topic 5. Ito ay Cambodia and Laos. Tatandaan na Cambodia and Laos. Then sa group 5, Inaalog, Kian. Asan si Inaalog, Kian? Dito ba si Kian? Yes po, ma'am. Wala si Kian? Nandito po. Yan. Ang inyo ay topic 6, Indonesia. Okay Okay na po. po, topic 6, Indonesia. And then sa group 6 po, kay nakabases, Ramon. Asan si Ramon? Okay, ang inyo po ay topic 7, Singapore and Malaysia. So, tatandaan ha, Singapore and Malaysia, topic 7. Okay, may tanong pa po sa inyong gagawin. Malinaw na ang inyong mga topic na napapunta sa inyo. Yes, Marian. Ma'am, concern lang po if ang pag-explain daw po ay Taglish or pure English po. Pwedeng ano, kahit kung saan kayo mas komportable. Pwedeng pure Tagalog, pwedeng English or Taglish, depende. Kasi ganito po, ang mag po kasi ay Filipino mature. So, ibig sabihin, ang mag po ay mas dalubhasa sa pananalita ng Filipino. Pero minsan, tayo po ay mag-i-English kasi minsan, kasi karamihan dito, ay English po ang nakalagay. Pero kung halimbawa naman po na mas ilalabas natin yung ating mga gustong sabihin, edi kung kayo ay okay sa Tagalog, edi pwede pong Tagalog. Okay po? Thank you po, ma'am. Okay, may tanong pa? Uulitin ko ha, kapag halimbawa wala kayong nakita na story about sa topic na nasa inyo, pwede nyo po akong message. Pwede kayong humingi sa akin para yun yung inyong gagamitin. Ha? Kung ang ma'am ay meron din. Pero ako naman po ay merong mga gayon. Di ko halimbawa lang na, halimbawa wala akong nakita. Pwede nyo gamitin yung sa akin. Ibibigay ko po yun sa inyo para kayo ay may magamit. Okay na? Malinaw na? Yes, Miguel. Mamas ko lang po, di ka po may pinigay po kayong list. Ililinawin ko lang po. Lahat po ito is need po namin mabasa and maaaral po yung content. Ano po yun? Okay, Miguel. Nasa si Miguel? Hello po, ma'am. Ask ko lang po if yung pong given po na list sa amin po, yung sa Cambodian laws, is lahat po dapat maaral po namin yung content po.
Ano ba ang inyo, Cambodia? Yes po, Cambodia and Laos po. Lahat po, yun din po namin aralin. Opo, ilan ba? Inyo, wait lang ha, titingnan ko kung madami ba sa Cambodia. 5 lang, 5 po. Ang sa Cambodia ay bali 6 yun sa inyo. Lahat ng inyo meron ako. Sige po. Maghanap na rin po. Together na wala kayo. Pero kung halimbawa wala kayong makita, pwede po kayong humingi sa akin. Willing ako Yes, ibigay ang copy. Okay, may tanong pa? Wala na. Thank you po. Thank Okay, you po. so sana ay malinaw ha. Gagawin natin sa next meeting. So, dahil po tayo ay meron pang oras at kayo ay first meeting ko at ngayon po kayo nakita. So, kinakailangan niyo po magpakilala sa akin. So, sa pagpapakilala po, name, ilang taon, taga saan kayo, at ano ang inaasahan sa subject at sa feature. Okay po. So, dapat ang inyong pagpapakilala ay ano ha, creative. Kasi tayo po ay sa Hacienda Director, maaaring sa inyong pagpapakilala kayo ay pakwento ang inyong gawin. O di kaya ay sa pamamagitan ng pagtula. Ganun ang inyong gagawin. Ha? And then, kapag kailangan nyo kasi magbukas ng camera para makita ko kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, first meeting natin, tapos tayo ay pure online. So, hindi ko kayo madalas makikita. So, kailangan ko kayo makita ngayon. Kailangan nyo magbukas ng inyong camera. So, kapag naman kayo ay nagbukas ng camera ha, kausap ako. Ayoko nang makikita ko yung bubong ng inyong bahay o di kaya yung inyong noo. Paano ko kayo makikilala kung ang pinapakita niyo sa akin bubong at saka yung inyong noo? Kayo ay makikilala ko sa pamagitan ng noo lang. Pare-parehas lang naman ang noo. Ano, pinakailangan ay buong mukha para kayo ay aking makilala. Okay, walang aalis dito ha sa minha. Bali kayo ay 37 kasi for 38 ako. So yung 37, kinakailangan kayo ay makapagpakilala sa akin lahat. Okay, mag-start tayo kay Lawrence, Mark Lawrence. Hello po ma'am, magandang umaga po. Ako po si Mark Lawrence Abrahan. 20 years old, nakatira po sa Aplayabon, Batangas. Ang ina-expect ko po ay even though po online tayo ay magiging active po at matalakay po lahat ng topic na ating matatalakay po. Ilaman po, thank you po. Paano sa teacher? Ano inaasahan mo sa teacher, Lawrence? Ma'am, sa teacher naman po, first time po namin po kayo maging teacher, so ina-expect po namin na sana po ay mabait po. Salamat po. Okay, ang map kasi po, kaya po, first time po kasi sa Alangilan. Kasi ang map po ay galing po sa Maine. Ang map po ay 2 years sa Maine. So, ang map po ay lumipat dito sa Alangilan. So, parang bago rin po kayo sa akin. Kasi kayo ay mga engineering. So, first time ko po makapag-house engineering. Kasi po ako ay sa Maine. Ako po ay CAS. Okay, next. Mary Grace. Good morning po, ma'am. My name is Mary Grace Angelica Biding Lasan from Banaba West, Batangas City. 20 years old po. Tapos, ang expectation ko po sa inyo ay mabait po dahil nung inad ko po kayo sa FBA, may kakilala po akong prof po na friend nyo po. Yun po. Sino? Mary Grace. Ano po, si ma'am, wait lang po, isa-search ko po. Si Ma'am Cindy Carmela po. Pinsan ko yun. Pinsan niyo pala po. Ano mo siya nakilala? Nung ano po, grade 9 po, practice teacher po namin siya. Sa UP? Sa BSU po. Sa BSU. Pinsan ko po yun. Okay, thank you, Grace. Next, Marian.
Mayo? Si Apa, Marian saglit. and Mayo. Apa, saglit lang po. Opening po ang camera. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Maria Angelia Esmayo, 20 years old po, nakatira sa Pinagtungulan, Lipa City, Batangas. Ang expectation ko po sa subject na ito ay magiging interactive, magiging parang kwentuhan lang na may kasamang in-depth learning sa mga literature, and since ito po ay marami po tayong matatalakay ng mga kwento and poems, ayun nga po, hindi siya magiging boring dahil magkakaroon tayo ng active exchange of information po. Ayun. And then sa inyo naman po, ang expectation ko po ay gusto nyo po talaga ng active yung klase. So, yung gusto nyo po kapag nagtanong kayo, makakasagot po agad kami. And yun naman po, mabait naman po kayo para sa akin po. Since approachable po kayo nung chinat ko po kayo regarding po sa group chat. Ganun po. Thank you po. Okay, thank you, Maria. Next, Sophia. Hello po. Good morning po. My name is Sofia Najila P. Murillo. 20 years old from Barangay Balagtas, Batangas City. Ang expectation ko naman po sa klase na to ay maging carefree and fun po. And ganun din po sa inyo. Thank you po. Okay, thank you, Sophia. Next, Nico. Amir. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Kita na. Ay, hindi nagbubukas yung camera ko. Di pa kita makita, Nico. Wait lang po. Try ko lang ayun. Reconnect po ako, ma'am. Pwede po. Di pa rin. Hindi pa, re-reconnect po ako. Okay lang. Rinig kita, pero hindi kita kita. Wait lang po, ma'am. Babalik po ako sa Google Meet. Okay. Wala. Okay, Ramon, ikaw muna. Ay, ayan. Okay, Nico, go. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Nico Amir M. Manlapaz. Siguro po, expectation ko po sa inyo is sa tingin ko po, medyo strict kayo. Ganun. At sa subject naman po, and sa tingin ko po magiging malawak na talakayan dahil kasi po yung ASEAN literature very rich in culture po siya. So, yun lang. Okay, thank you, Nico. Next, Adrian. Kita na po. Yeah. Magandang umaga po. Ako po si Adrian G. Villanueva. Taga-Taal, Batangas po. 20 years old. Ang ini-expect po sa subject ay mas ma-appreciate po namin yung literature ng iba't ibang bansa po. Dahil nga po malawak po ito and rich po yung culture, ganun po ang tradition. As po expectation mo po sa inyo ay strict po pagdating sa mga gramatika, mga ganun po. Thank you po. Okay, thank you. Next, please, Rafael. Hello po. Hello po, ma'am. Good morning po. My name is Luis Rafael Marshall Zamuto from Bay, Laguna, 20 years old. So yung expectation ko po sa subject na to is para po siyang paghuhukay na mas malalim na hukay natin, mas marami tayong malalaman about dun sa subject na to. Since yung subject is literatura, so ibig sabihin mas marami tayong ito yung kultura ng bawat bansa. So masasalamin natin yung iba't ibang kultura at disiplina na meron sila. Nang sa gayon ay maintindihan natin ang bawat bansa na nakapaloob dun sa ASEAN po. And then expectation ko po sa inyo, since nga po ay first time, sana po ay makapag-grow po tayo sa isa't isa at marami po kami matutunan sa inyo. Yun po, and thank you po. Okay, thank you, Luis. Next, Maribel. Kita na po. Ay, hello po.
po. Good morning po. My name is Rel Marivic po. I am 20 years old. I'm from Sariaya, Quezon po. And my expectation po sa subject na ito is to be interesting since natatakal po dito yung ASEAN literature. And ang expectation ko sa inyo ay to be fun and amazing po. Ayun lang po. Thank you po. Okay, thank you, Marivic. Next, Shaina Benos. Kita na po. And good morning po. I'm Shaina Belti Plata, 20 years old from Malitang, Batangas City. Ang expectation ko po sa subject is more on makikilala po namin ang iba't ibang country within the Asia. And sa inyo po ay interesting po. And matatalaki niyo po ng sobra at matututo po kami sa inyo. Thank you po. Okay, thank you, Shaina Benos. Next, Alexandria. Okay. Good morning po. I'm Alexandria Panganiban, 20 years old from Laurel San Pascual, Batangas. Ang expectation ko po for this subject is matutulungan po kami na malaman ng iba't ibang kultura at paniniwala ng iba't ibang bansa. At ang expectation ko po sa inyo ay mabibigyan niyo po kami ng kaalaman na maaari po naming magamit sa aming sa future po. Yun lang po. Thank you po. Okay, thank you, Alexandria. Next, Karil. Good morning po. Wait lang po. Kita na po ako. Yes. Good morning po, ma'am. I'm Karil Malabanan from Lemery, Batangas. I'm 20 at ang expectations ko po sa subject ay magiging masaya lang po ang mga lesson. Tapos sa inyo naman po ay parang stricto po kayo since first time niyo po kaming mahandle. Okay, thank you, Karil. Next, Miguel. Hello po, kita na po. Opo. Good morning po, I am Miguel Antonio C. Macaraig po from Bukal, Padre Garcia, Batangas po. Pero ngayon po ako po ay nagdodorm dito po sa Beredo Village, Alangilan, Batangas. I am 20 years of age po and ang expectation ko po sa inyo is maging mabait po and considerate po kayo sa amin. Tapos po sa subject naman po is maging interactive po yung discussions po natin. Yun lang po. Okay, thank you, Miguel. Next, Hans. Wait lang po. Good morning po, ma'am. I am Hans Angelo Giavier, 20 years old from Bawan, Batangas po. And expectation ko po sa subject ay marami po matututunan sa culture po sa Southeast Asian countries through discussion po ng kani-kanilang literature. At expectation ko naman po sa inyo ay mabait at matutulungan niyo po kami madagdagan at mapalalim ang kaalaman namin sa ASEAN literature. Thank you po. Okay, thank you, Hans. Next, Jenny. Jenny Elson. Good morning po, ma'am. Yun ay Jin po. Jin Gondra po. May Generation 5 di Gondra po from Dolores, Quezon. Pero dito po ngayon nagre-reside sa Golden State Conference po. Tapos 20 years old po. Ang expectation po sa klase ay mapalalim po yung kaalaman ko sa mga kultura ng ibang bansa. And ang expectation ko sa inyo is medyo strict nga lang po. Maging considerate na po. Thank you. Okay, thank you, Elson. Next, Kate. Kate Bryant.
Okay, thank you, Kate. Next, Noemi. Good morning po, ma'am. My name is Marina F. Galario, 19 years old po, from Quito de Pasig. Ang expectation ko po sa subject ay sana matutulog po ang sala upang madami po kami matutunan at matuklasan po tungkol sa iba't ibang kultura at paniniwala ng mga bansa po na tatalakayin. Ang expectation ko din naman po sa inyo, ma'am, is sana po matulungan niyo po ng maayos at ma-record din po namin ng maayos ang mga topic para po madami kami matutunan. Yun lang. Thank you po. Okay, thank you, Noemi. Next, Gian, Perlin. Good morning po, ma'am. My name is Giancarlo Ebe. I'm 19 years old. I live in Barangay Calicanto, Batangas City. And ang expectation ko po sa inyo, ma'am, is malawak po yung kaalaman nyo. Then may share nyo po yung knowledge nyo about Asian literature and about po sa subject is ang literature for me po is same as art. So ma-adapt po na and ma-enjoy po namin yung subject. Thank you po. Okay, thank you, Gian. Next, Jan Leo. Manig na po ako, ma'am. Yes po. Ako po si John Leo de Chavez. Nakatira po sa Alangilan, Batangas. Na-expect ko po na maging interactive po yung klase. Tapos mabait po kayo. Okay, thank you, Jan Leo. Next, Neil. Albert. Hello po. Good morning po, ma'am. I'm Neil Albert H. Danila, 20 years old. I'm from Santa Tomas City, Batangas. Expectation ko po sa ating subject, of course, matutunan po yung diversity ng literature sa ating bawat countries na madidiscuss, as well as the commonality, belief, and culture. Of course, sa inyo naman po, being considerate will help us. Thank you po. Okay, thank you, Neil. Next, Prince. Good morning po. Good morning po. My name is Vincent de la Darisay. I'm 19 years old from Concepcion, Batangas City. Linalook forward ko po sa subject ay yun po, maging interactive and enjoyable po. Tapos po, yung hindi naman po sana po ay apart po dun sa own report, hindi naman po reporting yung pagkakwento po namin ay makapagbigay din po kayo ng own insights po about po dun sa literature na madidiscuss po natin. Yun lang po. Okay, thank you, Prince. Next, Miss Barson. Hello po, ma'am. Wait lang po sa camera. Nagla-loading lang po. Hello po. Hello po, ako po si Crystal Andibar, 20 years old po from Alangilan, Batangas City. Ang in-expect ko lang po sa subject ito since medyo malawak nga po siya. Nag-expect po ako na mas marami po akong matutunan sa mga literatura po ng mga iba't ibang bansa. Tapos sa inyo naman po ay nag-expect po ako na parang maging fun po ang inyong pagtuturo. Tapos mabait po kayo. Yun lang po. Thank you po. Okay, thank you, Miss Barza. Next, Ian, Isabel. Hello po, I'm Kian Isabel V. Alop po, 20 years old from Lipa City, Batangas. Ang ina-expect ko po sa subject natin ay since iba't ibang bansa nga po ang pinag-uusapan natin. So, malalim na talakayan po. And di naman po mahirap, pero medyo mahirap. Ganun po.
Tas ang expectation ko po sa inyo ay stricto, pero in a good way and approachable po. Thank you. Okay, thank you, Higa. Next, Christine. Cappuccino. Good morning po, ma'am. I'm Christine Anti Cappuccino from Taguipa City, Batangas. I'm 20 years old and ang expectation ko po sa class na ito ay maging fun learning po siya and mas makita po namin yung uniqueness and similarities po ng literature from different countries po sa Asia. And then, ang expectation ko naman po sa inyo ay mas ma-motivate niyo po sana kami through your teaching po and yun po, maging considerate po sa class po. Thank you po. Okay, thank you, Christine. Next, Razel. Razel, Razel. Po. Good morning po. My name is Razel Cabatuan po, 20 from Taysan, Batangas. So expectation ko po sa subject na ito ay maging maganda at smooth lang po yung flow po ng talakayan natin hanggang sa matapos yung buong SEM. Tapos expectation ko po sa inyo ay mabait at considerate po at makakapagturo sa amin ng ayos sa subject po na ito. Thank you po. Okay, thank you, Miss Razel. Next, Mariel. Wait lang po sa camera. Wait lang po sa camera. Good morning, ma'am. My name is Mariel Ann M. Cabali. I live in Banaba West, Batangas City. I am 20 years old, and I expect that the subject would enable us to understand the underlying substance of literature, especially that some of them, na yung literary text na yan, reflects the history, beliefs, tradition, culture of countries belonging in ASEAN. And of course po, I believe po na you would be able to guide us well po to understand these subjects thoroughly po. Okay, thank you, Miss Mariel. Next, Verola. Verola. Ma'am Baruela po ba? Opo, Veruela. Hello po ma'am, magandang umaga po. My name po is Baruela po from Tanawan City, Batangas, 20 years old po. And I'm expecting po sa subject na to is to be, I will learn more about Asian literature po. And expectation ko naman po sa inyo is matutulungan niyo po kami motivate. Ayun lang po ma'am. Okay, thank you po, Miss Veruela. Next is Tan. Hello po, good morning po ma'am. I'm Tristan Kim Zibriones po from Candelaria, Quezon po, 20 years old. Ang ina-expect ko po sa klase po natin ay magiging smooth lang po and ang expectation ko po sa inyo ay mabait po. Yun lang po ma'am. Thank you po. Okay, thank you, Tristan. Next, Ramon Cabases. Hello po, ma'am. Rinig po ba ako? May audio po ba ako? Yes po. So, good morning po, ma'am. Good morning, everyone. I'm Ramon S. Cabas II. I'm 20 years old. Nakatira ako sa Calamba City, Laguna. Pero ngayon po, nag-stay po ako dito sa Barangay 12. Dito po sa may... Basta po, Barangay 12 Rector Road po. Ayan po. Expectation ko po dito po sa subject po na ito ano po kasi po noong mga nakakaraan po parang naano na po namin yung mga literature po dito sa Pilipinas. So ngayon po parang mas mag-expand po yung kaalaman po namin. Then expectation ko naman po sa inyo ay sana po ay ano po maging smooth po ang learning po namin. Yun po, smooth po. Thank you po. Okay, thank you po, Mr. Ramon. Next, Mr. Kenneth Barsa. Hello po, ma'am. Good morning po. My name is Kenneth De Barsa from
Ibahan, Batangas and 21 years old. At ang expectation ko po sa inyo ay mabait po at saka po magaling po magturo. At ang expectation ko naman po sa inyo subject ay nadadagdagan pa po ang kaalaman at magiging familiarize po sa mga unknown facts and information po about sa literature ng iba't ibang countries po. Yun lamang po. Okay, thank you po, Mr. Kenneth. Okay, next is Roma. Hello po, ma'am. Good morning po. I'm Roma Angela Atista, 20 years old from Lemery, Batangas. Pero nagda-dorm po ako dito sa Alangilan. Kadorm po. Dalawa po kaklaseng kadorm. Nandito po si Noivy po tsaka si Russell. And expect ko po sa subject, light lang po and fun, but still informative every discussion po. Tapos sa inyo po, mabait po, strict, and very approachable po. Wala po, thank you. Okay, thank you po, Ms. Roma. Next, Mr. Evangelista. Good morning po. My name po is Jaya Jerwel G. Evangelista. You can call me Jaya po. I'm from San Pascual, Batangas. 20 years of age po. Ang expectation ko po from this class ay madami pong matutunan about poem, literature from different country po around Asia. Tapos, ang expectation ko naman po sa inyo ay mukha po kayong strict and knowledgeable po sa subject. Ayun lamang po. Okay, thank you po, Mr. Evangelista. Next ay Ms. Orias. Hello po, ma'am. Wait lang. Yes po. Ma'am, kita na po. Yan. Hi, I'm Israela Alex A. Arias po. I am 19 years old from Candelaria, Quezon. And ang expectation ko po sa klase nyo ay magiging masaya naman po since tinatry nyo nga po gawing creative yung mga activities na binibigay nyo po sa amin. And ang feeling ko po sa inyo medyo strict kayo, ma'am, based sa facial features. Ayan lang po. Thank you. Okay, thank you po, Ms. Arias. Next, John Landicho. What do you say? Landicho. Mr. Landicho. So good morning po, ma'am. My name is John Brindon G. Landicho, 20 years old from Lucena po. Then expectation ko naman po dun sa subject, siguro po mas mapapalawak po yung kaalaman namin sa ASEAN Lit tsaka po sa literary culture and traditions. Tapos expectation ko naman po sa inyo is mapoprovide niyo po yung mga information na kailangan po namin about this subject. Yan lang po. Thank you. Okay, thank you po, Mr. Landicho. Next is Bughaw. Hello po, ma'am. Good morning po. I'm Kaysa Ashley Bughaw, 20, from Tangway, Lipa City. Ang expectation ko po ay since nga po puro kwento po siya, sana po kuha po kami at makapulot ng moral lesson. And then, ina-expect ko din po sa inyo na mabait po kayo and considerate. Yun lang po. Okay, thank you po, Ms. Bughaw. Next, Mr. Nico. Yes, Mr. Nico. Mendoza. Hello po. Okay, Nico. Nasaan po ang iyong camera? Ayan po. Hello po. Ako po si Nico Mendoza from San Pablo City, Laguna. And I expect po na sana maging makabuluhan po yung pakikipagtalastasan natin sa isa't isa. Sila po.
Okay, Nico. Nico, rinig po ako. Rinig ba ako? Rinig po ang ma'am. Mamahina daw po ang internet niya. Okay. Next, si Miss Antoinette. Long dress. Long dress. Wait lang po yung camera. Meron na po bang visible po ba yung cam ko? Wala. Wala pa po, Miss Antoinette. Ayan, okay na po. Ayan po. Good morning po. I'm Antoinette Lumbres, 21 years old from Santo Tomas City, Batangas. Ang expectation ko po sa subject na to ay maging interactive po, fun, and light lang po yung atmosphere. And makilala din po yung iba't ibang culture and tradition ng iba't ibang bansa po sa Asia through their literature po. And sa inyo po, ma'am, I can speak about the subject. So, I'm expecting po na ma-deliver po yung every topic po ng clear and simple. And yun lang po. Thank you po. Okay, thank you po, Miss Antoinette. Okay, so sino pong hindi pa nakapagpakilala? Si Nico na lang. Okay, so dahil sa mabagal o mahina ang internet ni Nico, ay sana ay Nung maintindihan na lang nagsalita po po natin. siya kanina, si Nico po. Okay, so pasensya na ha kasi nawala po kasi ang kanina. Mina po ang internet. Nico, pero ngayon kaya? Nico? Mr. Mendoza? Okay, so baka mahina na ang signal ni Mr. Mendoza. Okay, so dahil first meeting po natin, so meron pa po tayong natitirang oras, meron pa kayong 1 oras mahigit. So doon po sa 1 oras mahigit po natin, ang gagawin nyo po ay mag-a-advance reading po kayo doon sa ating main topic. Yun po yung ating pong tatalakayin sa next meeting natin. So doon po sa main topic po natin, yun po ay literature ng Pilipinas na kung saan yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ito ay patungkol kay Namabuti, kay Tata Celo, at Morning in Nagpipkan. So yun po, mayroon po tayong module nun. So yun po ay ipapasa ko. So i-upload ko sa ating Google Classroom. Okay po? Meron pa po bang itatanong? May nais pa pong linawin? Doon po sa inyong groupings, may nais pa kayong itanong? Kalinaw po ang inyong gagawin doon. Okay, so wala na po kayong tanong? Wala na pong tanong, ma'am. Okay, so sana po ay malinaw lahat ng kung sinabi ngayong araw na ito. So next meeting po natin, tayo po ay magsisimula na sa ating pagtatalakayan. So ihanda po ang bawat sarili sa ating pagtatalakayan. So ngayon po ay i-upload ko ang inyong module para po yung ating natitirang oras ay gamitin ninyo sa inyong pagbabasa or mag-advance reading na po tayo para po sa ating talakayan next meeting. So, yun lamang po at marami pong salamat sa inyong lahat ngayong araw. Paalam na po sa inyong lahat. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.